Si Sir Kimar Tangkilan po, ma'am. Si? Tangkilan. Sir Tangkilan po. Hindi na kuya. Kulang niya. Okay. So, ganito yun. Next ko ipapaulo. Kasi alam niyo ba, sorry. Alam niyo ba na napakaganda ng inyong mga set? At saka yung, neso kayo i-congratulate. Kasi nga, nakakuha kayo nito yung magagamit ang pagpatuturo. Tapos meron kayong naiisip na magagamit siya para maitulong doon sa mga frustration leaders. So, ngayon pa man, meron kasi tayo, hindi lang kasi talaga dapat, ang proseso kasi dito, hindi lang tayo basta-basta gagawa. Ay, gusto ko lang gumawa ng kagamitang pangpagtutulong dahil ito yung gusto kong itutulong sa ganyan. Kailangan kasi, meron tayong pinagbabatayan ng mga competency para guided yung, kumbaga, sigurado tayo na may masasagot na mga suliranin sa yung sa problema sa pagbasa. Ngayon, ang gusto nyo kasi kay grade 7, di ba? Yes po, ma'am. Okay. Maghanap ka mo sa grade 7 kung kay third quarter sa siya mo, third quarter. Pero gayon pa man, sabi nga ni Ma'am Annie, hindi nyo pa magiging experimental to. Kasi nga kailangan nyo pa ipavalidate to sa mga eksperto doon kung para makita ng mga expert na ito ba talaga ay tumutugon sa mga competency doon sa grade 7. So, kaya nga, ang inyong, ang suggestion namin sa inyo na para magamit nyo talaga ito, hindi siya masasayang. So, kailangan magkakaroon tayo ng validation muna ng mga eksperto. Kasi pag na-validate nila, kaya tingnan nila, ito, sakto to sa competency na ganito, sakto to sa competency na ganito, para maayos nyo bago nyo i-final testing. Bago kayo magkakaroon ng, ang ibig sabihin ng final testing, magkakaroon kayo ng field try out doon na isa pa sa mga magiging batayan na effective talaga ang inyong kagamitang pagtuturo kasi ito nga sabi niyo may pre-test and post-test, di ba? So, yung may pre-test and post-test. So, pag nakikita nyo na, ay, malaki pala talaga yung score nila sa post-test, it's effective if ever. Hindi naman natin pwede manipulahin ang kailangan ang resulta ng ating pananalisip. Pero bago kayo magkakaroon ng field try-out, magkakaroon nun ng validation dito sa inyong kagamitang pagtuturo. So, ngayon, ganito, magkakaroon tayo ng pagbabago sa inyong pamagat. So, ang inyong pamagat, kung gabay basa, kung sabi ni Dr. Samarta na pagbuo at validasyon sa kagamitang pagtuturo or sa gabay basa, pagkagamitang pagtuturo, ano ba yun? Pagbuo at validasyon ng gabay basa. Kung sa may Sa pag-unawa, sa paglilang. Ay, kabutang nila kasi paglilang ng kakayahan, pero dapat kasanayan ng para malinaw ang kakayahan o kasanayan sa pagbasa at pag-unawa. Naiintindihan ko na meron kayong pag-unawa kasi yung pinakalasga niya may comprehension na, diba? So, nakita ko din dito na talagang phonology, soundings to comprehension na magbabasa. So, ito ba ay yung mga kwento-kwento ba dito, may mga kwento nila. Mula noon, mas maging mahalaga yung si Tia ay mabait na bata. Sino yung gumawa ng mga kwento? Kami. Or nakuha nyo sa aklat? Kami po, ma'am. Sarili nyo talaga? Opo, ma'am. Okay lang, sarili ko lang. So, sa kwento ninyo sarili, mayroon ba kayong mga references? Baka nag-AI kayo sa mga kwento kasi pag sinasabi niya, hindi nyo sabihin ang kinig na lahat inyo. Maaaring may declaration form tayo na ang ibang mga salita o ibang mga idea dito ay nakuha mula sa huwag agad-agad ang kinig. Baka meron kayong model, meron kayong ginagaya o kaya kumbaga ginagamit as guide, i-declare niyo o isulat dyan na ang mga kwento na nakalagay dito ay sariling gawa ng mga mananalisik, bagamat ginagamit ang ganito bilang modelo sa pagsasakatupalang pagbuo ng kwento nito. Okay.
So, dagdag pa nito, nakuha ito ng mayor report na pamatian yung yung mga sinasabi nito po sa marka kasi mahalaga yun. Tapos, kapag validate na ito dun sa master's teacher sa Filipino program at Filipino dun sa DepEd, magbibigay din sila ng mga standard na size, font style. Kasi nakikita ko dito, may iba na mga size na mga nahigagmat. Kaya dito po sa kuan So, feeling ko kay masyado na itong malalaki na mga size para sa grade 7. Kaya meron talaga silang standard. Yun na nga yung sinasabi natin. Tapos, excuse me, yung ginagamit nyo, relo, bahay, ito, lahat naman ginagamit nyo dito na mga picture. Kapag hindi sa inyo, kailangan lagyan ninyo na sa inyo. Oo, isa-side ninyo. So, okay lang din naman sa inyo para mas maganda kasi inyo talaga to. Ganito sa maghimo ng relo, sa maghimo ng inanim, pwede na ka mag-gawin ng e-drawing. Para dili na ka mo mag-set yung hain yung picture pa, yung mga picture. Actually, ang ganda nito sa totoo lang. Maganda siya kung talagang magagamit. Kaso lang, kahit kami, hindi kami makavalidate dito kung wala talagang kasalan or hindi namin alam yung competency na nandun. Kaya para sa siya, swak na swak na yun. Mas maganda, alam nyo ba, napakaganda nito kasi kapag nag-validate ito, pwede nyo ipang-publish to. Tayo yung author nito. Pwede din siyang gamitin, utilize ng DepEd. Oo. So, yun yung pinakamaganda. Kaya, kung ako sa inyo, mas matuwa talaga kayo sa ginawa niyo kagamitang pampagtuturo, lalo na pag ito'y nag-validate. Kasi, pwede siyang gamitin, pwede siya i-utilize. Tama si Dr. Armando. Pero bago natin yan, kunin yung effect kasi niya, ay kailangan ma-protectionan yan, ma-copyright mo na siya. Meron So, tayo dito. yun hanggang, although meron na kayong nabuo, ngunit hindi ninyo nasunod ang proseso sa pagbuo ng kagamitang pagpagtuturo. Kasi it is just a requirement sa inyong subject. So, pagbuo at valigasyon ng kagamitang pagpagtuturo. Okay. So, pagbuo at validasyon ng kagamitang Pagbuo at valigasyon ng gabay-basa. Kolon, Kagamitan sa pagkuan lang siya. Ito. Pwede din sa siguro magkuan, ma'am. gabay-basa nila. Gabay-basa. Yan to. Gabay-basa, kolon. Pagbuo. Yan to. Kagamitan sa Gabay basa. Dili. Kaya ay Pagbuo at o kagamitan sa pagtuturo, pagkatuto ng Dili, wala. Gabay-basa, pwede siya paglinang sa kabisaan sa paglinang ng kasarian sa pagbasa at pag-unawa. Parang gano'n. ang description, meaning naman niya ng gabay-basa. Kasi Gabay-basa. yan ay Kagamitang pampagtuturo. Gabay-basa, kagamitan na galit siya. Gabay lang, ang gabay-basa. gabay-basa po. Kolon. Paglinaw sa kasanayan, sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral sa junior high school. Okay. So, habang ako ang pasensya ko. Inibig, yung lahat ng mga ginagamit yung pati ito sa iyong front page. Actually, may ginawa din kami, may ginawa din ako sa amin na tulungan sa mga motion. So, yun din talaga yung question sa amin. Ang nangyari sa akin, kumuha din ako ng mga image yung sa Google. So, hindi pala yung pwede. Lalo na kung gagamitin natin sa research. Kasi kailangan meron tayong mga citation. Sa dami pa naman ang ginamit natin ng picture dito. Ang dami nating citation, isa-cite natin lahat bawat page. Kaya mas maganda kung gagawa na lang tayo. Kaya ako, gumawa ako at papag-drawing ako sa mga estudyante. Meron akong ginawa din, dahil kami galing mo drawing. Ibayad ko 500 na ito na akong ibayad. I-drawing niya tanan. Lips, lapis, bola, balloon, i-drawing niya. So, basin ka mo, yun isa sa iyo nga din na magaling mag-drawing. Wow, yan ko. Ayun mo, kada page, alam mo, mas maganda, tapos i-drawing ninyo, tapos picturean,
idikit nga din. Pero ilalagay yung yung pangalan mo na ito ang drawing. Wow. Mag-drawing ko gold. Alam niyo, pag ganito gagawin ninyo, mas matutuwa yung DepEd. Before ninyo ipabalidate, dapat ayusin mo muna yung lahat ng Hindi bakante, bawal pwede sa kanalan. Bawal siya na ganito na hindi rin sinasay. Okay po. Hindi mga bata gagawa, iniusan, galing sa inyo, kung ano. Ang akin, yung nagawa namin, medyo makapal-kapal din talaga. So, pinadrawing ko na siya sa estudyante, na-school ko na estudyante pala ako ng kay Tando. So, inidalit na sa akin, okay, page 1, inyan yung drawing, okay, so page 2, ibutang galing mo siya, ano ba mag-drawing siya? Yung ani, yung grades, mag-drawing ng grades, inyan siya ng mga drawing. Ibutang galing pag-uno siya ng page, tapos ang nadayon siya, ibutang mo sa i-picturean, or kay scan, or picture, tapos i-buwan na kayo, ibutang ito sa file, para mo siya ng page ng mga picture. Tapos butang tumanggahan na rin siya mo. Kaya kung ano sa ini, butang mo yung ano yan, kung decide kung ano. So, ganun talaga yung research. Thank you, ma'am. Tapos, yun na muna gagawin ninyo bago kayo ipabalidate. Kasi ang mas gabon din nila okay kayo ipabalidate ang mga drawing nila. Ako, tapos, ang ganda nito kasi pwede natin ito ipapaan sa intellectual property. Ano photo, naisipan nito. Ma'am, ano ba yung kayo na Sige, that's working title. Yun na yun, pagbuo at valigasyon ng gabay basa, ulon. Gabay basa sa pagpapabisa o sa pagpapaunlad ng pag-isa sa pag-inuman sa pagbasa. Sana yun pa ba siya? Or kaya Kasi sa ano kasi ma'am, na ay pagbuo at validasyon naman siya, di ba? Oo. Na sa gamitang pampagtuturo. Ayun, gabay basa lang sa kagamitan. O, paano ka? Ano na lang, Pagbuo at validasyon ng gabay basa. Noon lang. Pagbuo at validasyon ng gabay basa kasi validasyon man. Number 1 na SOP. Ano ang mga paksa na nakapaloob sa gabay basa. Number 2, ano ang antas ng validasyon ng mga o ng gabay basa ayon sa ekspertong o nilalaman katulad content. Oo. Yung ini siya sa DepEd, ma'am. Yung siya sa DepEd kung paano i-validate Ang kanilang instrument. Okay, so by that, maaari kayong maka-benchmark kung paano si kuya mo, paano kayo maka-benchmark ng mga content. Pero we can also establish. Okay, ano ang antas ng validasyon ng gabay basa ayon sa nilalaman? Ano pa? Pero mas maganda na nakaangkala sa ilan sa ano. Okay, so comment, i-angkla, i-ugnay sa competency o kaya sa nilalaman ng kagamitan sa Department of Education ang mga nilalaman na kailangan i-validate ng inyong kagamitan gabay basa. Okay? Tapos, three lang kita question. Number 1, ano ang mga paksa na nakapaloob? Number 2, ano ang antas ng validasyon ayon sa katong mga indicators? And number 3, ano ang kanang what enhanced material o ano ang kumbaga what what is the enhanced material based on the recommendation of the validators? Pinagyaman? Oo. Anong pinagyaman? Kagamitang pampagtuturo. Oo. Kagamitang O batay sa Recommendation. rekomendasyon ng mga eksperto. Mas dalit na siya, mas paspas. Sulod ah. So, mabalik na gihapon si gabay basa ng material. Then, karon ang nagtukibali sa inyo, so yun ang tatlong SOP natin, but you have to, polish pa yan with your advisor, kaugnay sa katong content na alinsudon na sa DepEd, katong ilahang sa material nila, ang sa doon.
Then, yun na yun. Siyempre, sa Batayang Theoretical, sundan ninyo yung Instructional Development Theory. Yung IM's Development Theory, and then, kailangan meron kayong model, either si ADI model, Azure model, na maaaring susundin ninyo sa pagbuo ng inyong kagamitan sa kagamitan pang pagtuturo. Yung ADI model na merong analysis, tapos merong pang pag-design, development. Okay. So, ADI model, and then, yung ay iba pang mga, kumbaga, mga pamantayan sa pagbuo ng kagamitan pang pagtuturo. Kasama yan sa conceptual framework. Okay? Then the rest of the parts, kahalagahan ng pag-aaral, definition ng mga termino, so yung mga key points, o kaya yung mga variables na makikita sa pamagat, at saka yung variables na makikita doon sa SOP ninyo, yun ang bigyan ninyo ng kahulugan kung paano yung ginagamit sa inyong pag-aaral. Okay? Sige, yan ang chapter 1. So, kailangan ma-develop yung rational o introduction ng inyong pag-aaral na talagang ma-emphasize doon ano yung gap at ano yung pinakadahilan ng pagbuo ninyo ng kagamitan pang pagtuturo at pag-validate. Tapos, doon sa pinakauli, ano ba ang kahalagahan na maibibigay ninyo sa isang pag-aaral. And then, for chapter 2, sige, si Ma'am ng Direct na gano'n sinungaling. Okay. Chapter 1. Hindi naman pa niya chapter 1. Thank you, ma'am. Tapos na yun naman. Sinungaling. Nag-aaral ko na. So yun, final nakuha niya yung section ng meron naman kayo, meron naman kayo record, no? Sana naka-record talaga. O, time pa na yung ate. Kuan ba tayo, gaya na ka mo, sinabihan ko na ang inyong advisor kung saan kayo kukuha niyo yung mga indicators galing sa inyong tanong number 2 kung paano i-validate ng iyong kuan, yung expert. Maghanap na ka mo ng tulong ka po expert na mag-validate ng inyong kagamitan pang pagtuturo mo. Tapos, dahil amo na ito, hindi na sila mag-try out, ma'am. Mag-try out. Natulad sa chapter 3. Okay, ang chapter 3. So, sa ila po, sa ila ngayon, wala na, dilit na natulog ko kang Validation naman. validate. So, wala na yan yung chapter test and post-test. Dili pa na. Wala na Sa expert Ako na. nakuha ko sa Resulta na lang ng pilot testing siguro. pilot testing ng siguro. Oo, isa na, kumbaga magkuhaon na nato ang resulta ng ila pilot testing. Ay, natin, ko ako ikaupat. Eh, katulong pa na nato. So, Ikatulong pa before you turn yan, okay. So, one, ano-ano yung mga paksa, di ba? Pangalawa, yun dun, ano yung resulta ng validasyon, ito. O, ayon sa 2.1, 2.2, ito nilalaman, 2.1, gano'n. Yun ito kuhaon mo. Tapos number 3, ma'am, number 3, ma'am, ano ito, ma'am, ano ang resulta ng, ano ang pinagyaman, kagamitan ng, Pag pinagyaman, ma'am. Hindi, antas kay pilot testing sa'yo ito, ma'am. Ano ang mean score? Oo. Ano ang mean score ng pre-test at post-test ng sila na? Pre-test at post-test. Sa try out. Basta ito sa try out. Ma'am Kate, ang ila pangatlo na po, ila pangatlo na question kayo doon. Ang resulta na nila